Hello mga palangga, it's another day. Pagpasensyahan nyo na talaga itong vlog na to. Puros another day na lang. What? I'm gonna dig all the parsnips. Do you want a barrow? Yes, please. Do you want a bit? Yes, please. So, alam nyo, kagabi hindi talaga ako makatulog mga palangga, as in, para nag-night shift ako kagabi. Wala naman akong iniisip. Hindi lang talaga ako makatulog. I need a rain as well. Channel watch now. Not the editor channel. Okay, that's good. Fork is in that shed. Okay. Huh? What? Yeah? I'm going to make coffee. What's wrong with you? Oh, I need 2 hands. So, kukunin natin yung mga parsnips dito at yung mga old carrots. Kung meron tayo masasalba dito, we're gonna take them inside. Hala, tingnan nyo dito. Yung lupa, nagka-crack. Ito rin, oh, nagka-crack. Can you see me, mga palangga? Wala akong bulsa kaya nilalagay ko yung gloves ko dito. Anyway, we'll try pulling them first and let's see kung malalaki ba yung parsnips. Kasi ito, parsnips to. Try natin kung hindi ba masyadong matigas yung lupa. Kasi last time din, during December time, when I'm trying to pull them, hindi ko sila mahila kasi sobrang soft ng ground to the point na kasi sobrang soft, medyo mahirap din silang bunutin, kaya napuputol yung mga top nila, napuputol yung ganito nila dito ba. Gosh, no, it's actually hard mga loves. It's harder than I thought. Ay, ito, tingnan, ito yung nangyayari. Sobrang lalaki ng ganito nila, yung ilalim, sobrang liliit. And pag matanda na kasi yung parsnip, ang tendency, nagiging ganito sila. Makahoy sila ba? Matigas na sila kainin. Ayan. Madami sila kasi ang ginawa ko lang talaga dito, binudbud ko lang yung seeds. Hindi ko talaga sila iniisa-isa ba kasi sobrang liliit kasi ng mga seeds mga palangga. Ay, naputol. Kaya, ang kasalanan ko din nung tumubo sila, hindi ko siya tinin out kasi dapat talaga i-tin out mo sila para may mga space sila para paglaki nila hindi sa dikit-dikit. Pero hindi ko yung ginawa.
That's what I'm saying. Sobrang lalaki ng top nila, yung bottom. Sobrang liliit. Ayay. Hindi natin nakuha mga palangga. Yan na yung mga parsnips natin. Hala, merong daga mga loves. Aha, nagtatago dyan. Where is it? Saan ba yun? Merong daga talaga mga palangga. Saan na ba yun? Nasa ilalim ng carrots. Nagtatago, parang ako tuloy natakot dito ba? Ay, tora! Nandoon. Nandoon nagtatago mga loves. You see that? Nagtatago. Ayaw na mag-focus pa nandoon. Oh. Yan. You see that? Ay, naku ni mo, Mr. Daga. So, carrots naman yung ano natin, bungkalin. Hindi pa ako tapos mga palangga. So ito na siya, nalinis ko na yung 3 beds natin. Meron akong na-rescue na spring onions. Dadalhin natin ito sa loob ng bahay. So I started with the strawberry bed. Hindi ko pa siya tapos, but almost there. Yeah, mabilisan na lang yung linis nito mga palangga kasi sumasakit na din yung kamay ko. So majority na lang is dito na area. Yan. Magla-lunch lang muna ako. I need to charge my phone. And I need to get my uniform kasi parang uulan. Balik trabaho na tayo kasi nakapag-lunch na ako. 1 o'clock na actually. Ngayon na ako bumalik. Si Mr. kanina na yun. Nandoon sa workshop. Ang goal ko is tapusin ko talaga tong strawberry natin para tomorrow doon naman tayo sa greenhouse. So manood lang kayo mga loves ha. Ita-time lapse ko lang para mas mabilis pa.
That's it mga palangga, we're finished. And we got some rhubarb. Ang sabi ni Mr. gusto niya ng rhubarb with custard tonight. So pagbigyan, kasi ibuboil lang naman natin to. No need to make pastry na. So madali lang ba? Akala ko naka-timelapse kayo. Hindi pala kayo naka-timelapse. Alam niyo, mag-isang oras na tong video na to. So mahaba-haba na. So kunin ko lang yung ano natin ha, bean. Dito ko lang kayo ilalagay. Kung naamoy ko, yun lang yung naaamoy ko. Sobrang baho, parang patay. Parang patay na hayop ba. Yung kapitbahay namin nag-i-spray din naman ng mga fertilizer. Ay naku. Baho. Pero yung baho, mawawala din naman yan. Mga isang oras lang yan maglalast din. Pag natuyo na sila, wala na. Hindi naman sa pag-iinartiha, pero kung nandito kayo sa pamaho lang talaga. Tingnan nyo to ha. So, binili ko to last week. 6 days pa lang to dito sa bahay. Green pa, pero it's turning brown on the top. So, we'll open this. Hindi ko na siya babalatan kasi feeling ko talaga sira. So, ayaw ko mag-effort na balatan din tapos brown lang pala or sira yung loob. Kasi ito din yung nangyari last time. Yung ilalim ng, yung pinakaloob-loob talaga ng pineapple, sira siya. So, tingnan natin kung same ba. Kasi sayang talaga. Hindi naman siya sira. I don't think na sira yung loob. Pero maputi pa, maputla pa ba? So, dahil hindi sira, babalatan ko na lang. Buti na lang. Kasi kung sira to, hindi na talaga ako bibili ng pineapple. Kung bibili man ako, medyo matagal-tagal ulit. Kasi baka ba yung batch na dinilever sa kanilang what do you call this, store, baka ganun yung quality ba. Nilidip natin to ng asin. Oh, I'm so tired mga loves. Kasi wala talaga akong tulog. Kasi, meron naman akong tulog. Exaggerated naman yung walang tulog. Nakatulog ako. Sobrang, hindi siya deep sleep ba? Nakaidlip lang ako ng kaunti. Din tapos, I'm wide awake. And then, idlip ulit. Then, I'm awake ulit. Ganun tulog ba? Hindi talaga yung diretso na tulog na sobrang himbing mo. Yung tulog. Tigas ng cornea. Iba talaga yung pineapple na nahihinog sa plants ba? Kasi yun, matamis. Tapos, makakain mo talaga itong pinakagitna ng pineapple. Nakakain naman siya, pero matigas lang talaga siya ba? And I don't think mga palangga, itong pineapple natin matamis. Kasi, maputla. Ay, naku naman. Inaamin ko talaga sarili ko nung nandoon pa ako sa probinsya. Itong pineapple, hindi ko siya masyadong kinakain kasi of course I grew up with it. So yung mga gusto kong kainin na prutas is yung wala sa probinsya. Yung mga apple, grapes, yung mga ganun ba, yung nakikita mo sa TV. And ngayon, nandito na ako. Doon ko pa na-appreciate yung pineapple. Na masarap talaga yung pineapple.
Hindi talaga siya matamis mga palangga, pero pwede na. Kainin na lang natin. Kasi sayang. Who's this? Hello. Oh, I'm having rhubarb. Whoa. Miracles do happen. So, ito yung nakuha kong rhubarb kanina. So, gagayatin ko na to kasi kailangan ko itong pakuluan. Anyway mga loves, wala na akong kwento sa inyo. Naalala niyo pa ba nung nag-complain ako na masakit yung abdomen ko? Meron akong abdominal pain that comes and go. So, 2 weeks ago, nagpa-ultrasound ako kasi, nagpa-pelvic ultrasound ako kasi ano talaga, sobrang sakit ng, nung first complaint ko is dito siya, dito yung masakit. Then, kinalaunan, yung sakit, nandito. Then, tapos, there are times na yung whole abdomen ko talaga yung masakit. So, nag-request ako sa doktor na magpa-pelvic ultrasound. Just in case, na merong something. So far, wala naman. Pakita ko yung picture ko sa inyo sa uterus ko. And, yeah, the whole report, sabi naman, normal naman. So, that's good. Sa awa ng Diyos. Wala naman sa nakitang problema, pero in some sense, disappointed ako kasi bakit ba sumasakit yung dito ko, yung abdomen ko? Ano talaga, pag sumasakit siya mga palangga, as in, masakit talaga yung parang 8-9 na sakit. Naglalas lang siya mga 1 hour or mga 30 minutes, ganun lang yung sakit. But there are times na yung pain niya, mga nag-whole day siya, pero hindi siya sobrang sakit na to the point na hindi ako makakilos. So, ewan ko. So, feeling ko, gusto ko magpa-colonoscopy kasi walang problema sa pelvic area, sa uterus and all that. Baka sa, colon. And there are times din kasi na bloated ako and yeah, I'm going to the toilet regularly naman, pero you just never know kung bakit sumasakit yung ko dito. As in, sakit talaga siya. And tender din siya mga palangga. Hindi pa din talaga siya nare-resolve kasi ang first time kong pumunta sa doktor, nag-recommend sila na magpa-ultrasound din, upper ultrasound, which is they did. Kasi baka daw gallstone. Hindi naman gallstone, wala naman sila makita din. Kaya, ayun, sabi lang niya, monitor lang daw. So, probably I will call the doctor on Monday and to see if I can get another appointment. And let's see kung pwede bang mag-request na mapa-colonoscopy. I know it's not nice, but I'm just concerned mga palangga. Kasi medyo matagal-tagal na to. November pa to last year. Iniinda ko tong sakit na to. Hindi siguro to namin nauubos. Kasi madami-dami ito. So ito lang siguro yung ko, lulutuin. And during the appointment mga palangga sa pelvic ultrasound, I'm so scared. I'm thinking the worst. Iba na kasi talaga yung feeling pag ikaw na yung pasyente. And ako wala akong problema sa dugo. Wala talaga akong problema. Pero pag ako na yung pasyente mga palangga, like for example, nung last time na kinunan ako ng dugo, I don't like it mga palangga. Nahihilo ako. Hindi dahil sa dugo, I just don't like being the patient and masakit. I don't know if OA lang ba ako, pero ayaw kong maging pasyente. Kaya, talaga, kinakabahan ako that time. Hindi pa nga alam ng family ko na nagpa-ultrasound ako. Hindi ko sinasabi lahat sa kanila mga palangga. Kasi feeling ko na if I say something, parang lang ba, wala lang sa kanila. I feel like that minsan kasi of course they're busy on their life there and what they can do about it. Nandoon sila at nandito ako, di ba? So sometimes minabuti ko na hindi ko i-share lahat sa kanila.
Kasi ayaw ko rin mag-worried yung nanay ko. So, kayo yung unang makakaalam. At alam niyo, niresitahan din ako ng doktor ng lactulose. Yes, narinig niyo, lactulose. So, sinabi ko naman talaga sa kanya na my bowel is opening okay, normal naman yung ano niya, yung type, yung color, normal naman. But although talaga, minsan, nagbe-bleeding ako. Like, dahil siguro I'm straining myself. Oh my God, too much information na, diba? I'm so sorry. But yeah, niresitahan ako ng doktor ng lactulose to help my bowel. But then, I'm still having this pain. So, I think magre-request talaga ako ng another procedure para to find out what's happening.